taon naman, birthday ko ngayon. July 20. Kung naalala pa ng mga iba rito, may slogan kami dati, no? Basta July, masaya. Happy birthday din, ha? Sa mga nag-birthday ng July, kaya pala ang babait ninyo at magaganda ang loob. Ganon din ang panlabas. Kasi July. Papasalamat tayo sa Diyos, bagaman masama ang panahon, pabugso-bugso ang ulan, puno pa rin ang simbahan. Palakpakan natin ang Diyos at palakpakan natin ang bawat isa. Iba talaga sa Santo Niño, when it rains, it pours. Hindi yung pour na maraming putas. Kung hindi, kapag umulan, babaha ng biyaya. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayong kapag umulan, babaha ng biyaya? When it rains, it pours. Ganon din sa ating buhay. Kapag umulan ng biyaya, sasabihin mo, Lord, tama na, sobra na, nag-uumapaw na ang biyaya. Nakaramdam kayo nun? No, tama na, Lord, sobra na. Tama na, Lord, ang dami-dami na. No, kaya ang ating response, no, ang ating tugon, salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya. Tama po ba? No, parang wala namang biyaya kayong parang kulang-kulang pa rin, no? Parang kulang pa. No, ganun na nangyari sa ating mga pagbasa ngayon. No? Sa unang pagbasa, biniyayaan sila ng anak. Bagamat ang edad ni Sarah ay walang-wala na. Ika nga, lagpas-lagpasan na. 80 years old na si Sarah. Baog pa, pero makakaanak. Sapagkat sa Diyos, kapag bumuhos ang biyaya, wala yan sa edad, wala yan sa kapansanan. Ibubuhos niya at ipaparamdam niyang pinagpapala kanya. Amen? At sa ating ikalawang pagbasa, si San Pablo Apostol na nagsusumikap ipalaganap ang mabuting balita tungkol kay Kristo sa mga taong hindi kilala si Jesus, sa mga taong hindi napuntahan ni Jesus. Pero kita mo nga naman, walang makahihinto. Gagamit ang Panginoon ng instrumento para ipalaganap ang kanyang mabuting balita, dulot ay kaligtasan. Bagamat hindi nila kilala si Jesus, bagamat wala silang alam tungkol sa Diyos, nariyan si San Pablo Apostol, ibubuhos ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Ay nako, ang Diyos, talaga nga naman, ang biyaya, lagpas-lagpas. O, tignan niyo yung mga katabi niyo, kung mukhang lagpas-lagpas ang biyaya. Father, sino ba naman ang ayaw ng biyaya? Sino ba naman ang ayaw ng blessing, Father? Gusto namin yan. Pero ang tanong natin, sa Diyos ba tayo kumukuha ng blessing? Sa Diyos ba tayo kumukuha ng pagpapala? Balikan natin ang ating ebanghelyo para lubusan natin maintindihan ito. May bisita sina Marta at Maria na kapatid ni Marta. Ang bisita nila ay walang iba kung hindi si Jesus. Bumisita sa bahay. Kaya nga naman si Marta hindi alam ang gagawin. Nagmamadali, nagkukumahog, aligagang-aligaga, marahil nagluluto, hindi alam kung anong ihahain, marahil naglilinis din habang nagluluto, hindi alam kung anong gagawin.
Di ba ganyan kapag may bisita tayo, lalo kapag ang bisita natin ay talagang nga namang pambihirang tao? Kung po pwede nga lang, ipangutang pa natin ang ating pagkaing ihahain. Kung maaari lamang, baliktarin natin ang ating bahay para maging maayos at maganda dahil may darating na bisita. O halimbawa na lang, dumating sa bisita ninyo. Sino kayang gusto nyong dumating sa buhay ninyo, sa bahay ninyo? Sinong gusto nyong patuloyin kaya? No? Mamili kayo. No? Si Jesus o Bini? Oh. Si Jesus o ang miyembro ng SB19? Ayan. Dagan pa natin. Sino kayang tatanggapin sa bisita sa ating bahay? Si Jesus o yung online gambling? Yung madalas nating pinapatuloy sa bahay natin. Si Jesus o yung chismosa? Yan. Sinong madalas nating patuloyin at kausapin sa bahay natin? Si Jesus o yung may asawa ng may asawa? Yan. Nakikita niyo po yung punto. Baka hindi natin pinapatuloy si Jesus sa ating buhay, kaya kaunti ang biyaya. Baka hindi natin pinapapasok si Jesus. Baka iba o kung sino-sino o kung ano-ano ang pinapapasok natin sa buhay natin. Pinag-aaral ka, ayaw mong mag-aral. Pakyut ka ng pakyut sa TikTok. Inuubos mong oras mo sa kakapanood, sa mga social media, sa mga influencer. Hanggat mag-aral. Natutuwa ka pa kapag walang pasok. Inhintay mo, pasok kaya wala, may pasok kaya wala. At kapag wala ng pasok, ayan, magdamag ng gising. Hindi na nag-aral. At kapag may assignment, ChatGPT na lang. Hindi na nag-iisip. Hindi na pinapatuloy si Jesus. Ang pinapatuloy, madaling buhay. Kaya nga, sila Marta at Maria, pinatuloy nila si Jesus. Pero may dalawang attitude na magkaiba. Itong magkapatid. Si Marta, aligagang aligaga. Samantalang si Maria, yung kapatid ni Marta, nakaupo lang sa paanan ni Jesus na nakikinig kay Jesus. Nagreklamo tuloy si Marta. Panginoon, sabihin niyo naman po sa aking kapatid, natulungan naman ako. Pagod na ako rito. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Marta, Marta, bakit ka aligaga sa maraming bagay? Isa lamang ang mahalaga at ito ang pinili ni Maria na hindi kukunin sa kanya. Tignan natin sa ating buhay. Hindi ba kapag aligagang-aligaga tayo at hindi tayo nakikinig kay Jesus, lahat ng ating pinagsusumikapan, ang iba nawawalan. Saysay. Trabaho ka ng trabaho, pero parang walang direksyon. Kasi hindi nakikinig sa Diyos. May mga kakilala po kami, daming kwento tungkol sa mga seafarer, yung mga nagtatrabaho sa barko. Nagtatrabaho sa barko, pag uwi naman, pag magbabakasyon, bili ng alahas, painom ng painom, pakain ng pakain, hanggang sa walang naipon. At ang masaklap, ang ibang asawa, lumipat sa iba. Ang saklap ng buhay. Bang saklap nga, trabaho ka ng trabaho,
pero walang napupunta. Aligagang-aligaga tayo sa buhay, pero parang walang direksyon. Kilos tayo ng kilos, pero parang nawawalang bahala at nasasayang ang kilos. Sapagkat hindi tayo nakikinig sa Diyos. Ang pinakikinggan natin, pera. Mas maraming pera, mas masaya. Ang pinakikinggan natin, puso natin. Yan, kapag tumibok, syaram-syaram. Tapos kakanta ka na ng multo. Kapag iniwan ka na, hindi na ayan na. Tinatalo mo ko ng iyong halik. Ayan, ang pinakinggan, sariling puso, hindi ang Diyos. Pinapag-aral ka, relasyon ka ng relasyon. May asawa ka, hindi ka mapakali. Tatrabaho ka, sugal ka naman ng sugal. Nag-online gambling ka pa. May asawa ka, nagpapabinata ka. Nanay ka, itsura mo, dalagang-dalaga. May kulay pa ang buhok mo. Aray ko po. Sana pakinggan natin ang Diyos. Kasi walang masasayang. Kapag pinangkinggan natin ang Diyos, bubuos ang biyaya. Kapag nakinig tayo sa Diyos, lahat ng ating pagod may kahahantungan. Pag pinakinggan natin ang Panginoon, tiyak ang ating tagumpay. Amen. Maliwanag po. Alam ko naman, kaya nagsimba kayo rito, pinakikinggan nyo ang Diyos. Kaya nga naman sa simbahan, walang tulog. Nakagising. Walang nagsiselfone. Nakatitig sa altar at nakikinig. Para paglabas, pagkatapos ng misa, parang mga anghel na lilipad-lipad. Sana nga, hindi yung pag-alabas ninyo nag-aaway kayo sa parking. Paglabas ninyo, nag-aaway kayo mag-asawa kung saan kayo pupunta, sa SM Caloocan o sa SM Fairview. O kaya naman, pagkagaling nyo sa simbahan, pag uwi nyo ng bahay, sisigawan ninyo yung, tulog pa kayo! Wag naman sanang ganun. Pagkat napakinggan natin ang Panginoon. Amen. Walang masasayang na kilos kapag pinakikinggan ng Diyos. Alam niyo po sabi ko kay Father Job, tumawag ako sa kanya 2 weeks ago, baka pwedeng wag mo na akong magpunta sa Santo Niño kasi birthday ko. Iyang sabi ni Father Job, nako, all the more. You have to go. You have to come. No. We will pray for you. Please come. Matutuwa ang mga tao pag nakita ka. Totoo nga naman, simula pa kaninang umaga, nakakatuba ng puso na maraming mga taong bumabati sa akin. Na-miss ko yan
Siyempre, nasa iba na akong community. At bago pa lang ako bilang chaplain sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa DASMA. Kaya sabi ko nga naman, hanggat pwede pa akong pumunta, sisikapin kong pumunta. At buti na lang, nakinig ako kay Father Job. Amen? Buti na lang, nakinig ako sa Diyos. Amen. Itong simbahan na to ay palatandaan ng pakikinig natin sa Diyos. Sinabi ko po kanina, yung unang tinayo natin, 2015, yung 2014 ba o 2015, July yun eh. Yung malaking Santo Niño, yan ang unang tinayo dyan. Yung malaking Santo Niño sa labas. Yung malaki, baka hindi nyo nakikita yung malaking Santo Niño sa labas. Yan yung unang tinayo. Kasi nga, wala tong bubong, wala lahat. Puro lang mga yero. Naalala nyo ba yun? Sa mga nakakaalala pa. Yung mga yero yung nasa labas. Akala daw nila, factory. O baka may niluluto kung ano-ano rito eh. O kaya may lumalabas sa truck. No? Akala nila kung ano to. Kaya ang unang tinayo, nilagay dyan yung malaking Santo Niño. At nung nilagay yung malaking Santo Niño, bumuhos ang biyaya. Labis-labis na biyaya. Ang daming humihinto dyan. Ang daming hinahawakan si Santo Niño. Ang ibang mga humihinto, yung mga sasakyan, humihinto sila para tignan si Santo Niñong malaking-malaki. Palatandaan, narito ang Panginoon sa ating komunidad. At patuloy na lumalago, patuloy na lumalaki. Pakinggan natin ang Diyos. At lalago tayo, magiging maunlad ang bawat isa. O, tignan nyo yung mga katabi nyo. Tignan, sabi ng makinig. O, tignan nyo yung mga katabi. Tignan nyo. Yan. Sabihin nyo, makinig ka sa Diyos. Bago ka gumawa, bago ka kumilos, bago ka magtrabaho, pakinggan mo muna ang Diyos. God bless! Pahayag na natin ang ating pananampalataya, sumasampa